kung bakit ba kailangan pag-aralan ang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at gaano ito kahalaga na mapag-aralan ito. At pagkatapos, of course, kailangan nating ipakita ang kanyang lineage na patutunayan natin na siya ay galing sa lahi ni Propeta Ibrahim alayhis salam mula kay Ismail, nang sa ganon ay mawalang duda ang mga nag-aaral sa pananampalatayang Islam, especially ang mga baguhan o hindi pa alam ang patungkol sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na walang kaduda-duda siya ay isang propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na galing din sa lipi ni Ibrahim alayhis salam at sa kanyang anak na si Ismail alayhis salam. Hindi katulad ng mga maraming nagkiklaim na sila yung mga propeta, sila yung mga sugo, ngunit hindi nila kayang ibalik ang kanilang lineage mula sa ama ng mananampalataya na si Ibrahim alayhis salam. At of course, bago natin paksahin ang pagdating o pagsilang ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay buklatin din natin kung gaano kamangmang bago dumating ang prophet sallallahu alaihi wasallam sa panahon na siya ay wala pa, kung gaano kaligaw kamangmang ang mga tao noon at ano mayroong sitwasyon ang Makkah bago dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So aalamin natin yan, ang mga bagay na yan, kung bakit nagkaroon ng ribulto sa Makkah, anong dahilan na dating walang ribulto, biglang nagkaroon ng napakaraming ribulto bago dumating ang prophet sallallahu alaihi wasallam. Aalamin natin yan bago dumating ang prophet sallallahu alaihi wasallam, at yan ang susolusyonan niya sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggalin ang kamangmangan, ang kaignorantiyan, ang kadiliman, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Dumako muna tayo ngayon, bakit ba kailangan nating pag-aralan ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gaano ba kahalaga na mapag-aralan ang kanyang buhay? Ang sira ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sira o siratun ito ay salita na nanggaling sa ajwa. Okay, this is a linguistic meaning ng this from literal meaning of sira, from Sara Yasir. The Sara, it means he walked or to march, meaning siya'y naglakad. So ibinibilang ng ibang scholar, he walked, he marched, he set out, siya'y naglakbay. Sinabi din nila ang kahulugan din ng Sara Yasiru ay naglakbay, because naglakad, nagmarcha, lumabas, naglakbay. So in this situation, in literal meaning ng sira, from Sara Yasiru in adjective verb, nangangahulugan lalakbayin natin ang kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In linguistic meaning, the meaning of sira in linguistic, this is a former state, yung dating anyo. Dating anyo. That is a linguistic meaning, at nabanggit ito sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, noong itapon ni Musa alayhis salam ang kanyang stick, ang kanyang stick sa harapan ni Faraon, kasama yung mga kalaban niya rito, ang mga magikero ni Faraon. So nang itapon na ang stick ni Faraon, one of the miracle na naging ahas ito. Actually yung kay Faraon, yung mga magikero niya, hindi naging ahas yun. Yung mga stick nila, o sinasabing mga iba lubid ang tinapon, yung iba stick. Sa tingin lang yon ng mga tao na parang ito'y gumagalaw because gumamit sila dito ng mga tricks para gumalaw, at tingin ng tao mga ahas. But that is only magic. Alam natin na magic either trick o gumagamit siya ng mga jinn. Not a miracle. At walang kakayaan ang mga magikero ni Faraon na, ang sino mang linikta, na ang isang bagay ay palitan mo ng iba. Like for example, the wood, ang kahoy, palitan mong ginto. Hindi kaya ng liniktayan. Ang tanging makakagawa niyan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, at tinatawag itong miracle. Like for example, ang stick ni Musa alayhis salam, itinapon niya ito, stick ito, kahoy ito, at ginawang ahas ng Allah subhanahu wa ta'ala, that is a miracle. So nung maitapon na ang stick ni Musa alayhis salam, naging ahas na at pinagkakain na, ang sinasabi na kasaysayan dito na linamon ang mga lubid o stick ng mga jikerong ito ng ahas ni Musa alayhis salam,
pagkatapos nito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, He said, Qala, Qudha. Kunin mo ito, yung stick, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam. Wala takpa. Kasi natatakot si Musa alayhi salam dahil ase. Sabi niya, huwag kang natakot. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala takpa. Huwag kang matakot. Kunin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sanuidu ha, at ibabalik namin ito sirata. Sirata, siratun, sirataha, ula. Sirata al-ula. At ibabalik namin to in a former state. Ibabalik namin sa una niyang anyo. So meaning sira is, in linguistic, this is a former state. Yung una niyang anyo. But in technological na terminolohiya na kahulugan ng sira ay biography. Biography meaning talambukan. So dito tayo ngayon. In technological na terminolohiya na ang sira'y nangangahulugang talambuhay o biography. So meaning, in this lesson, ahalungkatin natin ang talambuhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But, dahil ang sabi ko, bago natin simulan ang kanyang pagkapanganak, ang kanyang pagdating, ay alamin muna natin gaano ba kahalaga ang mapag-aralan ang talambuhay ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Unahin natin kung gaano kahalaga na mapag-aralan natin, gaano kaimportante na mapag-aralan ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tignan natin ang sitwasyon kung paano ito napakahalaga. Okay? Number 1. Walang pag-aalinlangan, alam natin na ang buhay ng sugo na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay malinaw na kumakatawan sa isang sagisag na nagdala ng banal na mensahe sa sangkatauhan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. That is clear. At marami tayong pruweba na siya ay sugot propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagdala siya ng mensahe mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang basta mensahe ang dala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagkus kumpleto at perpektong batas, kumpletong mensahe mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpleto sa batas, sa alantuntunin, kagandahang asal, etc. Complete, perfect. Ang kanyang dalang batas, maliban sa mga naunang propeta sugo, siya lang ang may dalang perpekto, ganap, kompletong katuruan, batas, revelasyon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mailigtas ang tao mula sa kadiliman, ilabas siya sa kadiliman, iligtas siya sa pamumuhay na kadiliman tungo sa liwanag, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Like the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, in chapter 14 verse 1, Allah subhanahu wa ta'ala said, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minad dhulumati ilal nur biidni rabbihim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpadala sa iyo ng aklat upang ilabas mo ang mga tao mula sa dilim tungo sa liwanag sa kapahintulutan ng iyong Panginoon. So, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinadala siya sa tao bilang isang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gabayan niya ang tao sa matuwid na landas, matuwid na patnubay. Dahil alam natin ang makanoong kung paanong sitwasyon, gaya ng sabi ko, aalamin din natin yan kung gaano sila kaligaw, kung gaano sila namumuhay sa kadiliman sa pananampalataya, iyon ang aalamin natin. Ipinadala siya dito upang gabayan niya ang mga tao dito at hindi lang yan. Ipinadala siya sa buong sangkatauhan upang bigyan ng gabay ang lahat ng tao tungo sa matuwid na landas, matuwid na pananampalataya. Tutunay na buhay na kaligayaan na kung saan ang pagtatapos ay paraiso ang kanilang hantungan at manatili sila doon magpakailanman doon sa paraiso. Kung bakit siya pinadala ng kumpleto na mayroong dalang revelasyon na complete, perfecto upang lubos na gabayan ng tao tungo sa kanyang pamumuhay sa mundong ito, bigyang kaligayaan ang kanyang puso hanggang siya'y magwakas at manatili at manahanan sa
paraiso. Ito ang sukdulang tagumpay na makakamit ng tao na naniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya. Gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 64 verse 9, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. So he remain here in forever. Mananatili siya sa paraiso magpakailan paman. Ang sino mang manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ng mabubuti, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at papapasukin sila sa paraiso at mananatili sila dito kung saan may mga puno na may ilog na umaagos sa ilalim nito at mananahanan sila ng walang kamatayan, walang hanggang kaligayahan dito sa paraiso, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning ipinadala siya upang ang tao ay bigyan ng kaligtasan sa kabilang buhay at ipalayo siya sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At ito'y walang pag-aalinlangan at sukdulang nalalaman natin at ng mga tao even na hindi mananampalataya na ito ay katotohanan. Isa pa sa mga kung bakit napakahalagang pag-aralan ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang mga propeta, ang mga sugo ay ipinadala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala in generation by generation sa kanyang pamayanan except the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa buong nasyon siya, upang sila ay ipadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin silang magandang halimbawa sa mga tao. Gawin silang magandang halimbawa sa mga tao para sila ay sundin at tularan. Ang kanilang mensahe ipinadadala sa tao mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito'y isinasabuhay nila. Nang dahil dito sa pag-aaral natin sa sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita natin ng ganap kung paano niya sinabuhay ang Quran at ang mga sunnah. Ganito kahalaga ito. At ito naman ngayon ang gagawin ng isang Muslim na gawin niya itong pattern, gawin niyang modelo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, gawin niya itong guide na sundin niya o pamarisan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa abot ng ating makakaya, sapagkat yan talaga ang kanilang job na kung saan ang kanilang itinuturo ay gawin nila, ipakita sa tao upang sila ay maging halimbawa sa tao at sila'y sundin at tularan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 33 verse 31, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Katotohanan, nasa inyo ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang mahusay na halimbawa upang siya'y tularan, upang siya'y sundin, meaning. So, sa pamamagitan ng pag-aaral sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikilala natin siya ng gusto. Dito natin siya makikilala ng gusto. Biro mo, ahalungkatin natin ang kanyang buhay, ang kanyang kasaysayan mula sa pagkapanganak hanggang siya siya'y mamatay. Kaya malalaman mo lahat dito kung ano ang mga nangyari kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Makikilala natin siya ng gusto, masusunod natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil makikilala natin kung paano sinabuhay ang Islam, masusunod natin siya kung ating itong nanaisin. Ganito kahalaga ang mapag-aralan natin ang buhay o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapag-aaralan natin ang kanyang katapatan, ang kanyang pagtamakatotoo, ang kanyang pagsasalita ay puro walang kasinungalingan kundi katotohanan at iba pa. Makikilala natin siya kung paano siya nakitungo sa mga tao, nakitungo sa mga nanlilibak sa kanya, nakitungo sa mga umakalaban sa kanya, nakitungo sa mga Muslim, nakitungo sa kanyang mga nasakupan, nakitungo sa kanyang mga nabihag. Malalaman natin lahat ang ganda ng kanyang ugali kung paano niya pinakitunguhan ang mga tao na patnubayan man o hindi ito na patnubayan. Makikilala natin siya ng ganap kung paano siya nakikitungo sa mga tao ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malalaman din natin kung paano niya natiis ang maraming pagtitiis, maipalaganap lang, maiparating lamang ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, even na marami ang kumakalaban at kumakaaway sa kanya hanggang patayan. Makikita natin kung paano niya natiis,
paano siya nagtimpi na maisambulan, maiparating ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pinakamahalaga sa kanya, ang maiparating niya ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit hadlangan man siya ng maraming espada, pana at iba pa. Kapalit ang kanyang buhay, mailigtas lang ang mga tao tungo sa liwanag na sila ay nasa kadiliman upang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Ganun siya, mas binigyan niyang alaga ang mga tao kaysa sa kanyang buhay na mailigtas ang mga tao sa kabilang buhay. Ganun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinakita niya na mas higit pa sa kanyang buhay ang mga taong ito na kung saan talagang siya ay maawain, maabagin, paintulot ng subhanahu wa ta'ala na gusto niya at hangad niya ang mga tao ay makaligtas sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin dahil sa magandang ugali, karakter, moral ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit na ano pa ang nangyari, tiniis niya ang lahat, nakipaglaban siya, maiparating lamang ang katotohanan, pinuri siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang napakagandang ugali, napakataas na moral na magandang ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, can you imagine, isa kang manlilikha, pinuri mo ang iyong nilikha. But this praise, this is a only natural praise, not divine praise. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim. 2 times niyang diniinan ang aya na ito. Inna endalamul musaklak. Inna meaning sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, walang alinlangan, walang kadududa-duda, tunay, tiyak, ikaw, meaning Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then he put la, tuala, mulamul musaklak na nagsasabi na ang la, dinidiinang kong muli o sinusuportahan kong diin ng inna, dalawa kaming dumidiin, Muhammad, na ikaw ay kulukin adim. Napakataas at napakaganda ng moral ng iyong pag-uugali. Meaning sa pag-aaral ng sira, makikita natin kung paano siya pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit siya pinuri ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala ng manlilikha? Pinuri niya in natural praise ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-uugali, ang kanyang ginagawa nitong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ikaw Muhammad ay nag-aangkin ng mataas at kapuri-puri na moral na pag-augali asal. Meaning, ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, kung hindi mo pag-aaralan ng sira, malabo mong makikilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit siya pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala. But sa pamamagitan ng pag-aaral ng sira, makikita mo kung paano siya pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong dahilan at bakit.